Wow, oras natin, meron na po tayong 25 minuto, makalipas po ang ika-11 nitong tanghaling tapat ng ika-4 na araw ng buwan ng Hunyo, and maliwanag na maliwanag ang sikat ng araw nitong araw ng Miyerkules, pero tayo ay naguguluhan dito sa mga balita na ating natutunghayan sa telebisyon, sa dyaryo, sa radyo, tungkol po dito sa mga pangyayari na nagdudulot naman ng confusion, yung pagkakalito ng ating mga kababayan. Dati, napag-usapan na natin sa ating punto de vista ang tungkol po dito sa isang napakagandang offer ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas para sa pamilya Duterte. Alam na ninyo yan, no? Na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nag-offer ng reconciliation. Dahil alam ko, ang pagkaalam natin po, kapag ang mga pinuno natin, halimbawa ang Pangulo, ang Vice Presidente, ay hindi magkaayos at hindi magkatugma sa mga hangarin na mapaunlad ang ating bayan, palaging nagbabangayan, may hidwaan sa pagitan, ano ang aasahan natin dyan? Hindi naman pwedeng magsosolo ang Pangulo para itaguyod ang kaunlaran at anything para sa kapakanan ng mga mamamayan kung hindi kaakibat ang mga iba pang mga opisyalis natin. Tulad halimbawa ng Vice Presidente. Kailan tayo nagkaroon ng pamahalaan na ang Pangulo at ang Vice Presidente ay magkasama sa lahat ng mga proyekto ng pamahalaan tungo sa kabutihan at kapakanan ng ating mga kababayan. Since when? Ngayon, walang nangyayari kapag may nilalatag ang ating Pangulo na proyekto para sa kabutihan ng bayan natin. Eto na naman ang counter atake, yung mga negative. Hindi magkasundo yan eh. Ang Pangulo at Vice Presidente, batid natin. Alam ng ating mga kababayan na hindi naman kailan maganda ang samahan ni Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Ang laki ng ang daming hidwaan dyan sa pagitan ng Marcos at ng Duterte family. Yan ang nagbibigay ng gulo sa ating bansa. Na kung minsan siya nagiging balakid, hinaharang, nagiging harang po sa mga magagandang panukala o kaya magagandang proyekto na ilalahad ng ating pamahalan. Ang ninanais na inyong kaibigan na si Drampa sa ating punto de vista ay sana naman ay darating ang panahon, kailangan na natin ngayon na magkakasundo na ang mga pinuno natin, lalo na ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Pero mukhang hindi magkaroon ng pagkakataon na magkadikit ang mga dalawa, no? Hindi ba naniniwala ka sa ating obserbasyon? Okay, so eto na pag-isipan marahil na ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na kinakailangan magtulungan. Kaya sabi niya, nakikiusap, I'm going down the level, bumaba ng level sa level ng Duterte, at sabi niya, kinakailangan magkaroon na tayo ng reconciliation. Okay. At siyempre, alam na ating mga kababayan ang ibig sabihin ng reconciliation. Kailangan ba ipaliwanag natin yan? Ibig sabihin yan ay magkakaroon ng mga paraan o kaya mga programa na kung ano man ang namamagitan sa Marcos at pamilya Duterte ay dapat pag-usapan at magkasundo na yung mga yan. Kaya, sabi niya, I'm going down the level and I'm seeking and I'm asking for a reconciliation. At ito ay para sa kabutihan din ng ating bansa, which is really a very nice
move na itinaguyod ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako sang-ayon ako yan. Basta magkaroon ng pagkakasundo. Ha? At pag magkasundo na yan, they will be sitting together. Doon siguro sa table ng brotherhood na sinasabi ni Martin Luther King, no? Lahat ng magkakakontra ay uupo sa isang mesa, and that table is the table of brotherhood. At magsama-sama na sila para gumawa ng mga paraan upang maiangat natin ang ating bansa sa kinalulugbukan nating mga suliranin. Ang masakit sa kaisipan ko, amigos, amigas, señoritos, señoritas, compañeros, mukhang yung offer ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkakaroon ng reconciliation, mukhang hindi magandang dating sa pamilya Duterte dahil imbes na sumang-ayon sila, naglatag sila ng mga kondisyones. Sabi niya, walang reconciliation not unless, sila pa ang ngayon ang nagde-demand. Biro, Pangulo na ang parang nakikisuyo na magkaroon na ng kasunduan, yung maayos na pagsasama-sama. In administration and supervision, we call that yung rapport. And what is rapport? Rapport po ay ibig sabihin, in a very simple manner, ay yung harmonious relationship. Okay, maayos na samahan ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga namumuno natin. Dahil kung ang namumuno ay sinasaluhat naman ng iba, mahihirapan yung mga pinuno kung wala yung harmonious relationship between our government officials, especially yung President of the Philippines and the Vice President and the rest. Hindi po natin matatamasa ang pinakamimithi nating kasaganaan at kaunlaran na kailangan may taguy na sa ating bansa. So sabi, walang reconciliation, no way for reconciliation. Saka lang tayo magkaroon ng reconciliation, sila pa ngayon yung parang nakikipag-bargain, and they are demanding so much na hindi naman siguro papayag ang Pangulo, no? Siya na nga nag-offer na napakagandang offer. Okay, magkaroon na tayo ng kasunduan. Ayusin na natin ang ating hidwaan at magkaisa na tayo. Magbigkis-bigkis na ang kamay natin para sa kabutihan ng ating bansa. Subalit, sa hindi inaasahan naman, mukhang no way, sabi ng Duterte. Lalo-lalo na yung mga supporters ng Duterte, no way. No way for any reconciliation with the President of the Republic of the Philippines. Not unless, too demanding. Amigo, hindi ba? Not unless na hindi mapapauwi o may babalik si Digong Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas, from The Hague, the Netherlands, to the Philippines. Of course, hindi naman papayag siguro ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Na ganun ang gagawin niya, pababalikin niya si Digong dito. Paano na yung kaso na inilatag sa kanya ng ICC? Kaya nga, nasa ICC ngayon sa The Hague, sa Netherlands, itong si Duterte, si Digong Duterte, dahil sa kanyang mga kasalanang crime against humanity na murder. Okay, so walang nangyari kung ano man napakagandang adhikain yung inilatag ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya,
handa akong magkaroon ng kasunduan, pakikipag-ayos sa pamilya Duterte nang sa kayo maayos na rin natin ang ating mga suliranin dito sa ating bansa. Wow! That's very, very tall order coming from the President of the Republic of the Philippines. But mind you, hindi tinanggap ng pamilya Duterte, lalong-lalo na yung mga supporters nila. Naulitin ko, sabi, walang magaganap na reconciliation kung mananatili ang dating Presidenteng Digong Duterte sa Netherlands. Kailangan ibalik nyo dito sa Pilipinas. Then, payag kami magkaroon tayo ng kasunduan, magkakaroon tayo ng reconciliation. Okay. So, sa ganang akin, sa tingin ko, mukhang walang mangyayaring reconciliation. Kasi, kung papayag naman ang pamahalaan na ibalik si Duterte, si Digong dito sa Pilipinas na hindi pa natatapos ang kanyang kaso sa ICC, ano na lang ang isipin ng taong bayan? And sigurado ko, pag ito ay pinagbigyan ng Pangulong Marcos, hihiling na naman ng iba pa yan ang Duterte. At ang alam ko, nasa isip na nila yan. Kung pumayag si Bongbong na ibalik sa Pilipinas si Duterte, si Digong, another demand shall be made by the Duterte. At ano yan? Malamang, amigos, amigas, señoritos, señoritas, compañeros, compañeras, maniwala kahit hindi. Malamang na sasabihin ng Duterte, talagang mahinang Pangulo ito, si Bongbong. Tingnan nyo, nagbigay dun sa unang hiling natin at banatan natin ng isa pang kahilingan. Okay, Bongbong Marcos, handa na kaming makipag-reconcile, handa na kaming makipagsundo, makipag-ayos sa iyo. But, kailangan patigil mo yung impeachment case kay Vice Sara Duterte. O, hindi ba? O, kinakailangan pag matigasan na yan, kasi iniisip na ng pamilya Duterte na mahina pala ito si Ma'am Marcos, madaling takutin yan. O, tignan nyo. So, another panakot, another demand. So, naging ang reconciliation na isang adhikain ng ating Pangulo ay nagiging negotiation na. Instead na reconciliation, naging negotiation. Ayan, meron ng mga condition na inilalatag ng isang partido upang magkaroon ng reconciliation, which is far from the definition ng reconciliation. Yun na ang tinatawag natin na negotiation. Nakikinegotiate na sila, may mga demand na sila para magkaroon ng reconciliation, which is sa tingin ng karamihan sa atin, mga amigos, amigas, señoritos, señoritas, compañeros, compañeras, ay hindi mangyayari. So, from there on, wala na yung adhikain, yung magandang adhikain ng Pangulo na magkaroon ng reconciliation because of these demands, which are very far-fetched na hindi maaring gawin ng ating pamahalaan. Biro mo, pauuwiin si Digong from Netherlands at mababaliwala na yung kaso niya sa ICC, and then here comes another demand na ipatigil na yung impeachment case laban kay Sara.
And after that, ipangangalandakan na naman ng mga Duterte supporters na talagang mahina ang Pangulo. Mahinang leader yan. So, ayaw natin mangyari ang gano'n. So, anong sa inyo? Ha? Paghambingin po ninyo yung reconciliation at ng negotiation, which I believe ay merong malaking pagkakaiba. Hindi po magaganap ang isang reconciliation kung walang negotiation. Okay, so depende na rin sa inyong pag-unawa. Kayo na mismo ang huhusga. Reconciliation or negotiation ang kailangan ng bansa natin upang may iangat natin kung saan tayo nalugmok na kahirapan at mga problema sa ating inang bansang Pilipinas. Punto de vista mula pa rin sa inyong kaibigan, wala nang iba. Ang inyong lingkod, gratis et amore. Punto de vista. Your Grandpa. Magandang araw po sa inyong lahat nitong maliwanag, mainit na araw ng Miyerkules, ika-4 na araw ng Hunyo. Babalik po ang inyong lingkod na si Grandpa para sa iba pang punto de vista. May God bless us all. Thank you.